Pinalaga ng Malacanang ang panibagong aligasyon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng palasyo, target umano ni VP Duterte ang pagkapangulo kaya sinisiraan niya ang kanyang dating running mate. Yan at iba pa sa Express Report ni News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na complete failure umano ang kanyang pamumuno bilang kalihim ng Department of Education. Sa isang panayam, sinabi ni VP Duterte na taliwas ito sa mga naging aksyon ni Pangulong Bongbong Marcos noong nagbitiw siya sa pwesto. Kung talagang palpak ang kanyang pamumuno, bakit daw siya pinigilang umalis? Inalok pa nga raw siya ng ibang posisyon sa gabinete. He tried to ask me to stay. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko wala. So hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Matagal na rin daw niyang hawak ang resignation letter pero hindi raw siya makatsyempo. Nagsilbi bilang kalihim ng DepEd si Duterte mula 2022 hanggang 2024. Habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang pero hindi ko talaga pa naibigay. Muling sinita ng palasyo ang bise kasunod ng pahayag niya nito lang na napag-iiwanan na ng ibang bansa ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Hirap umano makahabol ang Pilipinas habang ang mga estudyante abroad natututo na ng robotics at coding. Nauna nang sinabi ng palasyo kung ano man ang nirereklamo ni Duterte, dapat sinolusyonan niya na noong nakaupo pa sa pwesto. We are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. Dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin eh. May revelasyon din ang bise bago siya umalis ng palasyo, ang presidente umaga pa lang amoy alak na raw. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Amoy alak siya. Whiskey. Siguro ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga. Amoy alak ka na. Sa isa namang pahayag, pinabulaanan ng Malacanang ang akusasyon na iyan ni VP Sara. Banat ni Palace Press Officer Claire Castro, madali lang daw para sa mga Duterte na gumawa ng kwento at propaganda. Lalo't mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte umano ang umaming expert siya sa pagtanim ng ebidensya at paggawa ng intriga. Giit pa ni Castro, lahat ng paninira niya sa Pangulo ay dahil gusto niyang palitan si Marcos sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.